Okay, good morning, no? Update ako dun sa naging trip namin yung Sagada nung nakaraang weekend, no? Dito na uli sa Manila, balik trabaho na uli tayo at tapos na yung ating paglalakwatsa, no? Yung aming anniversary trip ni Mrs. No? So, ma-share ko din lang para kahit pa paano magkaroon kayo ng idea. Ngayon na lang uli ako nakapag-update dahil yung balik namin, pagod, syempre, tapos kailangan ng diretso sa trabaho. Hindi na uli ako nakapag-update, no. Ma-share ko lang din. So yung trip namin sa Sagada, nakabook kami sa travel agency per head. Actually, bali 3,500 per head. Pero ang kasama lang noon doon sa 3,500 yung transportation Manila to Sagada, Sagada to Manila. Yun lang yung included. Saka yung accommodation namin pagdating ng Sagada. Tapos yung expenses namin sa food from breakfast to dinner ng 3 days at yung mga entrances, registration doon sa mga pupuntahan naming tourist destination, tourist spot doon pagdating ng Sagada. Kasi ang nag-handle na sa amin pagdating ng Sagada is ang local tourist tour na ng Sagada mismo, hindi na yung pinagpabuka namin dito sa Manila. Yun daw kasi ang policy ng Sagada. No, pagdating doon, sila mag-handle sa lahat ng mga guests na gustong mag-tour sa Sagada. Kaya kada lahat ng pupuntahan mo na tourist spot nila, tourist destination nila is iba-iba yung bayad. No? So, ang nangyari sa amin, medyo matagal yung biyahe namin. Umalis kami ng 8 dito sa MOA, dumating kami ng Banawe dahil yun ang first stop namin ng 5:30 ng umaga. 5:30 ng umaga. So, ang grabe ang kapal. Ang sarap naman. So, doon kami nag-coffee pagdating ng Banawe. Habang nagpipicture-picture, siguro tumagal kami ng halos 1 oras, mahigit. So, past 6 na kami nakaalis ng Banawe, no? After noon, yung iba nag-breakfast na, dumiretso na kami ng Rice Terraces. Yung second destination namin sa Rice Terraces. Dumating kami siguro Rice Terraces siguro mga past 8, ganyan, magnanay na. So, doon kami nag-breakfast kahit dahil yun nun nga mag-usap kami nung pinagpabukan ko dito sa agency. Sabi niya, sir, kung meron kayo, magdala ng magbahon kayo kasi siyempre parang ang Sagada is hindi ganun ka tulad ng Baguio na marami kang pwedeng bilhan. No? May mga store, may mga restaurant, pero hindi pa siya ganun karami. So, ang ginawa na lang namin, para hindi na kami masyadong mahirapan, nagdala kami ng coffee, ng cup noodles, nagdala kami ng sandwich na naka-ready na, para pagdating doon, bibili na lang kami ng tubig doon sa dala-dala naming mga lagayan. Then, pwede na kami mag-breakfast, no? So, yun nga ang ginawa namin. Pagdarating ng Rice Terraces, pagka-picture-picture, nagpahinga dahil ang ganda naman yung viewing deck nila doon. Doon na kami nag-breakfast sa Rice Terraces. So, after doon, siguro mahigit 1 oras din, biyahe na kami pa Sagada. Medyo matagal pa. Halos mahigit pa yata 2 oras ang biniyahe namin kasi dumating kami ng Sagada is halos 12 na ng tanghali. Pagdating namin ng Sagada, dahil medyo maaga pa nga dahil ang check-in namin sa hotel is parang 2:00. So ginawa na lang namin, dumaan na kami sa Sagada Waving. Parang nag-tour na kami sa city na medyo malapit lang doon din sa pag-check-in na naming hotel. After doon, na picture-picture, yun, nag-check-in na kami, diretso na kami ng hotel na pinag-stayan namin. Iwan ng gamit, pahinga konti, nag-ayos, then mga 1:01, sinundo na kami nung local tour ng Sagada para doon sa first destination namin, doon sa first tour namin, yung Hanging Copen, tapos underground Cave River. So, yun yung una namin. So, nag-registered kami, dumaan muna kami sa city para sa environmental, no, ng Sagada, parang 100 pesos per head ang binayaran namin. After noon, ang package namin is 1,600.
Dahil 7 naman kami, ginawa namin naghati-hati. Yung 1,600 pinaghati-hatian namin 7. Diretso na kami ng Hanging Copen. Tinur na kami, may kasama kaming tour guide. Si Kuya Bien, yung aming tour guide. Ang galing mag-explain. So diretso kami Hanging Copen. After ng Hanging Copen, dumiretso na rin kami sa underground river. Cave siya, cave. Pero yung cave na yun, ilog na malakas yung tubig. Pero kaya siguro mga hanggang tuhod, hanggang binti yung tubig. May portion na medyo malalim, bato, ang lamig, sobrang lamig sa loob. Pero ang ganda naman ng ceiling niya, yung mismong cave. Makikita mo yung mga stalagmite na sa loob. May mga flashlight kaming dala-dala, may tungkod. Kasi medyo madulas yung bato. Sobrang lamig ng tubig. Yun, after nun, pagkalabas namin dun sa cave, dumaan naman kami sa coffee farm. Doon sa, kung mapapansin nyo, doon sa picture ko, mayroon akong pasampasang parang basket. Yon, sa coffee farm yun. Yan nga, sobrang lamig sa cave. Nag-coffee muna kami. Isa rin kasi yun sa kasama sa itinerary namin. Ang coffee ni Tatay fresh. Kasi andun yung mga coffee, tapos niluluto niya. Then, yung coffee talaga, ang sarap. Parang 50 pesos per cup. So nag-coffee kami, siguro mga 30 minutes kami nag-stay doon, coffee, may mga biscuit din siya doon na binake niya, no, na sarap din. Pwede kang bumili pang pasalubong, coffee, pwede kang bumili pang pasalubong. After noon, dire-diretso kami, underground river uli, baba uli kami, suot uli sa kuweba. Tapos pinakadulo noon, falls. Yung unang falls na pinuntahan namin, na ang lalim, 15 feet yung lalim, maliit lang siya, parang kawa, 15 feet yung lalim. Dalawang falls na hindi naman kataasan, medyo mababa lang, pero super ang lamig ng tubig. Yun. So, after nun, lakad, katapusan lakad na naman, siguro naglakad kami ng almost kulang-kulang 2 hours. Lakad namin kasi syempre mga pagod na rin. So, yun, sinundo na kami ng service namin doon. Then, after doon, biyahe na kami papunta ng town ng Sagada. Binalik na kami sa hotel nung aming nung aming tour guide. Then hapon na rin kasi, siguro mga past 5 na. So bihis lang, naligo kami, bihis lang kasi basang-basa kami. So after namin magbihis, mga 6 pa 6, lumabas kami para sa dinner naman. Kasi doon naman sa Sagada, may mga restaurant na pwede kayong kainan. Kaya doon sa pinuntahan namin, natuwa naman kami na ang sarap ng food. Medyo ang rate niya is naglalaro sa 200, 250. Ganun yung rate kada order. Pero ang nakakatuwa naman doon sa order nila, halos kung hindi ka kalakihang kumain, pwede ng good for 2. Yung serving nila. Marami serving nila. Pag maliit kumain ka, kahit 2 kayo, kasya na sa inyo isang order. Dahil syempre, first time at gusto rin nating matikman yung iba pa. So ginawa namin, siyempre tigi-tigi isang order. Ang in-order ko, pinikpikan na manok. Although parang siyempre yun yung specialty nila, tinry ko na nakakatuwa lang, na parang kala ko, expected ko na pinikpikang manok lang. Tapos mayroon siyang kasama yung, alam mo yung tinapang baboy, na yung tradition nila. Yung binibitin yung baboy, tapos inama sa ganisa. Medyo weird yung lasa, pero masarap naman siya. Pero nakakatuwa, at least na-experience namin. In-explain din nung resto na kinainan namin, na ganito. Okay naman, tinikman pa rin namin. Although nakakapanibago dahil first time natin kumain nun. Pero at least, di ba, na experience natin. Okay, so ayun, tapos balik sa dumaan muna kami ng grocery. Tumaya kami ng loto, tapos daan kaming grocery. Bili kami ng medyo pampainit, isang bote. Tapos ayun, dahil nga nakakapagod at sobrang lamig doon, pabalik kaming hotel, shot kami isang bote. Then yun, tulog. Kasi ang wake up call namin kinabukasan is alas 4 ng madaling araw. Yung second day namin, alas 4 ng madaling araw, aalis na kami. Aakyat kami ng bundok sa Marlboro Hills para sa sunrise viewing namin. So, akyat kami, gising kami ng alas 3, bihis, tapos akyat kami ng bundok. Then, alas 5:30, nasa tuktok na kami ng Marlboro Hills ng bundok.
na grabe ang pag, sobrang dilim, sobrang sarap, sobrang lamig. Hinihintay namin yung paglabas ng araw. Tapos dun pala sa taas ng Marlboro Hills, pwede kayo mag-breakfast. May coffee, may arroz caldo, mayroon din doon, mayroon din. May arroz caldo, champurrado, coffee. So, doon kami nag-breakfast na dahil masyadong maaga. Ang price niya is champurrado 70 pesos. Arroz caldo 70 pesos. Tapos yung coffee, parang 50 pesos. So okay lang. Kasi yung namang hirap, may parang tulong mo na rin. Kasi iisipin mo pa lang kung paano inakyat doon, kung paano dinala yung mga produkto doon. Tama lang. Diba? Yung presyo hindi mahal. Kung sa katulad natin, ako maintindihan ko kung bakit ganun yung price nila. So, ayun, kaya nga lang, dahil nga medyo no second day kasi namin, medyo umaambon, maulang konti, hindi ganun kagandahan ng panahon, hindi namin nakita yung sunrise. Pero ako, kahit hindi ko nakita, sobrang tuwan-tuwa ako. Dahil ang sarap ng experience, ang sarap ng feeling na yung pag na nababalutan ka ng pag na sobrang sarap, ang lamig, talagang press, tapos yung amoy ng pine tree, ang ganda. Kaya nga lang medyo madulas dahil nga hindi umaraw. So medyo madulas yung paglalakad namin. So nag-stay lang kami doon siguro mga past 6 before 7, bumaba na kami ng Marlboro Hills. Diretso kami sa second itinerary namin doon sa red soil. Kasi sunod-sunod red soil. Daan lang, picture-picture. Then ang pinaka talaga namin yung blue soil. Ang ganda ng blue soil. So dating kami ng blue soil, yung picture taking, may mga nadulas, ang ingay, nakakatuwa, nagsisigawan yung ibang mga nagtutur. Tapos yung, siyempre mga nadudulas dahil pababa na kami ng bundok eh. Kasi nung papunta kami paakyat, Marlboro Hills. Then papunta ng blue soil, puro pababa naman. Sa ilalim ng pine tree, mga lupa siya, may mga bato-bato lupa. Talagang kung kailangan ng medyo malakas at nag-almusal ka. Dahil yung dulas ng daan, daming na papaupo, bumabagsak. Kasi nga sa dulas, dahil hindi naman siyempre hindi naman sanay. Dahil karamihan, puro tourists eh. So, ayun. Picture kami ng blue soil. So, sabi ko sa inyo, sobrang ganda. Sobrang ganda. Siguro, nung mga time na yun is mga 11 past 11 na, ng tanghali. Or 11:30, mag-aalas 12 na. So, ang original na noon is from doon sa blue soil, balik na muna kami ng hotel or ng Sagada mismo para mag-lunch, para magpahinga. Then, susunduin uli kami nung guide namin ng mga alauna, alas 2 ng hapon para naman doon sa, actually original plan is Bugmo Falls. Kaya nga lang, dahil nga umuulan, nag-suggest yung tour guide namin si Kuya Biena, sabi niya parang hindi rin namin may enjoy dahil sa lakas ng agos ng tubig na bugmuok, hindi rin daw kami makakalapit dun sa mismong falls kasi may nakatali dahil nga medyo delikado, sobrang lakas. May inoffer siya sa amin yung Bungas Falls na yun yung pinuntahan din namin. Ang ganda, 3 falls siya, 2 mataas tapos isang medyo mababa, sobrang lamig. Tuwan-tuwa ako, although yung Bugmuo kasi sikat, isang falls na malaki. Yung pinuntahan naman namin 3 falls na malaki din na matataas. Ang ganda rin. Kaya nga lang, yung package naming 2.9 ba yun? 3.9 yung package namin dun sa Marlboro Hills, Red Soil, Blue Soil. Dun lang yon. Dahil nga, pumunta kami ng Bungas Falls, additional na 1,600 ulit na babayaran namin para dun sa tour na yon. So, dahil andun na kami, sige go, total 7 naman kami maghahati-hati. So, go kami sa Bungas Falls. Ayun, hindi na kami umuwi nun. Instead na umuwi kami ng Sagada Town, ginawa namin from Blue Soil, nagpadiretso na kami sa Bungas Falls. Kasi kung uuwi pa kami, mas malayo yung lakad. Unlike kung doon na kami sa Blue Soil, lalakad na lang kami ng almost 1 hours, andun na kami sa Bungas Falls. So ginawa namin, wala na munang lunch. Dumiretso na kami ng Bungas Falls. Tapos yun, nag-swimming na kami, naligo na kami. Pero hindi katatagal sa sobrang lamig ng tubig. Siguro nag-stay lang kami doon ng mga 1 hour, mahigit. No, umalis na rin kami dahil sobrang ginaw, sobrang lamig. Ang lamig-lamig ng tubig talaga, promise.
Picture-picture lang kami, ligo kami nga lang mga lalaki ang naligo, sila misis ko, saka yung sister ni Rizal hindi na nakaligo dahil hindi nila kaya yung lamig. So kami tatlo, malakas loob at excited syempre. Dahil andun eh, sige guna natin to. So ligo kami. Siguro mga 2:00, bumalis na kami ng Bungas, baba na kami, balik na kami ng bayan. Kasi may tour pa kami ng 5:00 ng hapon. Yung sunset naman, viewing naman. So, 2:00, mga 3:00, mga 3:30 siguro, nasa hotel na kami. So, sobrang pagod. Dumaan na kami sa restaurant, kumain na kami sa restaurant na nasa city. So, ang order naman namin is parang nakapackage siya eh. 250 each. So yun, tig 250 kami each. May meat, chicken, pork, tapos may parang mami, ganun. Basta 250 each kada isa sa amin. Yun, kumain muna kami bago kami bumalik ng hotel para diretso ligo, tapos pahinga konti. Dahil nga pagdating ng 5, susunduin naman kami para sa sunset. So, yun lang yung 1.6 para dun sa Bungas Falls. Pag alis namin ng 5:00 para dun sa sunset seeing naman and bonfire, additional package yun. 650 naman ang pinagbayaran namin doon para dalhin kami doon sa service saka doon sa aming tour guide. So, 650 para doon sa bonfire saka sa sunset. Then, dahil ganon din naman, kakain din kami ng dinner, may ino-offer naman silang budol fight. O na kami rin ang nag-prepare, kami rin ang nagluto, na pumili kami ng aming kakainin, inihaw namin, tapos pinagsalo-saluhan namin. So gumastos kami ng 3,500. So from 7, naging 9 kami. Kasi yung kasabay namin sa van na 2 na bagong kasal yata, hindi sumama Marlboro Hills. So, naki-join sila papunta na doon sa sunset. So, kasama namin sa budol fight. Kaya yung 3,500, pinaghati-hatian naming siyam. No? So, halos okay lang. Tigpo 400 siguro, more or less. O 300 plus, more or less. Ganun yung each namin. Okay na rin. Kasi kung kakain ka naman sa restaurant, 2,500. Ayun, 1 to sawa. Tapos yung natira pa namin pagkain, inuwi namin sa hotel. Tapos syempre, dahil malamig, pagod, parang last night banding namin sa Sagada, ginawa namin, bumili kami ng mga inumin, diretso doon sa room namin, sa hotel, doon kami uminom, tapos pulutan namin yung mga natira namin. So, ayun, doon natapos yung second day namin. Tapos kasi, kinaumagahan, yung third day namin, Baguio tour na kami. So, ang call time namin is 8:00. So, dapat alas 6 gising na kami kasi mag-prepared ka pa, mag-i-impake, maliligo, mag-aayos. Exactly 8 o'clock, biyahe na kami. Yung third day namin, third day tour namin to Baguio. So, doon wala na kaming masyadong binayaran. From Baguio, medyo malayo, almost 6 hours. From Sagada to 7 hours to Baguio. Kasi dumating kami ng Baguio, halos pahapon na rin. Ang lakas pa ng ulan. So, Sagada, dire-diretso kami, dumaan kami ng Benguet, Mountain Province, doon sa highest point. Yun talaga yung pinakamataas daw na second tallest hills sa Philippines yata. So, sabi nila, so yung highest point ng Benguet. So, dumaan kami ron, tapos dumaan din kami sa tawag dito, sa Atok Flower Farm. Kaya nga lang, lakas ng ulan, tapos hapon na rin, hindi na rin kami pumasok, dinaanan na lang namin kasi halos wala na rin gustong bumaba nga dahil sobrang kapal ng ang lakas ng ulan. So, dumaan na rin kami. Then, stopover kami, nag-lunch na. Parang late lunch na namin, doon na kami kumain. So, halos ang lunch namin is 250. Pero ganun halos eh. Ganun, doon naglalaro 200 to 250, 220, 240, mga ganun yung price ng food nila, ng meal nila. No, yun, kain kami. After ng kain, diretso na kami ng Baguio. Ang lakas pa rin ng ulan. So, unang baba namin is Strawberry Farm sa Baguio. So, ang balak sana namin, pumasok, picking. Ang problema, nung umikot kami, natingin-tingin ng mga souvenir, ng mga mabibili, problema, bumuhos yung malakas na ulan, hindi rin kami makapasok, saka hindi rin daw ganun kaganda dahil hindi season ng strawberry. Mayroon, kaya nga lang maliliit at sobrang mahal. Kaya hindi na rin kami pumasok.
tumingin na lang kami, bumili ng mga pasalubong sa strawberry farm kasi andun lahat sa may parking area. Ang lakas ng tinikman yung avocado, yung strawberry ice cream nila, tapos yung taho strawberry nila. Yun na lang yung ginawa namin. Then after doon, dumaan na kami sa Bill Tower, doon sa parang Chinese temple. Yun, daan kami doon. Sa strawberry, wala naman kami masyadong binayaran. Maliban kung bibili kayo ng mga pasalubong at kakain ka. Sa Bill Tower naman, parang 20 pesos entrance, 50 pesos yung parking fee. Yun lang binayaran namin per head. Tapos picture-picture, yun. After ng Bill Tower, nag-decide na kami, dumiretso na kami ng Burnham Park. So diretso na kami Burnham Park, yung iba nagbike, nagbangka, yung mga ginawa, tapos umikot. Ako naman kasi dahil halos wala namang pinagkaiba rin sa Manila ng Burnham, ang kaibahan na nasa Baguio. No, halos narito din natin makikita sa Manila. Nag-ikot na lang kami, then kumain kami doon sa restaurant habang hinihintay sila. Ng Ilocos Empanada, no, saka puto bongbong. So, yung kain lang kami habang hinihintay sila. After noon, ikot-ikot, picture-picture, tapos nilang mag-bike. Alis na rin kami kasi medyo hapon diretso na kami sa Lionhead. No? Yun, dire-diretso kami doon. Total, mga nakakain naman na baba kami doon. Although sarado, sa ngayon daw isarado. Dapat doon na kami exit kaso hindi nagpapa-exit. So, bumalik pa uli kami ng Baguio proper. Doon pagka-picture namin, bumalik pa kami bago kami nag-exit ng Manila. So, ayun yung naging tour namin na masasabi kong ang sarap, ang saya. Although medyo may gastos ng konti, pero at least yung happiness, yung experience na experience namin is hindi mo mabayaran. Sobrang sarap. Saktong-sakto sa anniversary treat ko kay misis ko. So, siguro, gawa ako ng computation, no? Siguro per head, kung kayo ay may balak na magsagada tour sa ngayon, no? Katulad ng ginawa namin, medyo lalaki lang expenses nyo kung bibili kayo ng nasa sa inyo, sa pasalubong. Pero yung kung budget ka lang, at talagang saktuhan lang na hindi naman tipid, hindi rin naman ganun kagarbo, wala nga lang masyadong mabibitbit pag-uwi. So, ang is 3,500. Then, siguro laan ka ng at least 3,000 para sa mga expenses na gagastusin mo. Siguro, prepared ka ng, ako sinagastos kasi sa compute ko naging 6,550 yung expenses ng kada isa. Pero siguro, mga 6,700 prepared ka para kahit pa paano may budget ka pa rin. Okay, yun lang guys. Maraming salamat sa inyong panonood. At least makapag-share ako at magkaroon ng idea sa gustong mga mag-tour papunta ng Sagada Mountain Province. Maraming salamat. Bye-bye!